Mula dito, bibiyahe tayo ng 123 miles mula Seaward papuntang Anchorage. Uy, ang galing naman nun. Hinila yung bangka. Yun, no? Woohoo! Nice view! It's Bridge and Adler. Sikat yata yung coffee shop na to. Maraming nakain. Kahit maliit lang siya, no? Yung drive-thru niya, hindi nawawala ng tao. Anchorage, 23 miles at 19 degrees Celsius. Kuya Tem, ang temperature. Yun, nasa Mirror Lake na kami. Mukhang dito kami magla-lunch. Doon, picnic area. What's up? Good morning, Internet! Dito tayo ngayon sa Seaward, Alaska. And sa kinakatayuan ko ngayon, ito na yung Miles Zero. Pero mamaya, tutur ko kayo. Pakita ko muna sa inyo yung view ngayon. Iyan ang view natin. Woo! Napaka-solid ng view natin. Sobrang ganda. Napakaganda. Hindi ko ma-express yung feeling ko, basta napakaganda dito. Wala akong masabi. Sobrang ganda ng lugar. So this is the bike na ginamit namin kanina. Ayan, lahat kami naka BMW. May kukunin lang ako kaya ako nandito no? Napag-utusan tayo ni Mrs. Kasi yung mga charger natin dito nakalagay. Yeah, what I'm about to show you is gusto ko lang makita yung Miles Zero. Kumbaga sa atin, kung may Luneta Park tayo, yung Zero, di ba, sa statue ni Rizal. Ito naman sa statue ni Alfred Lowell. Yan. Kapangalan ko lang. And I didn't know kung nasan tayo, but I believe hindi tayo sa Miles Zero. This is it. This is the Miles Zero. Ngayon, hindi ko alam ang istorya ni Alfred Lowell. Oh, that highly respected dog, shed, mail carrier, trailblazer entrepreneur, and accomplished seaward pioneer. Okay, so tama nga. So yung mga dogs nila nagdadala sa Nome. I guess meron tong movie, no? Medyo historical to Believe me, masisense ko meron something history na nangyari dito. That's why. Nandyan yan yung statue ni Alfred Lowell. Gusto ko lang maipakita sa inyo yung view natin. Napakaganda ng lugar. Welcome to Seaward. Puro water ang pangalan ng business site nila dito. Kagaya ng Edgewater, Tidewater. Grabe. Watermax. Doon kami kakain sa Tidewater. It's only 1.4 mile away here. Tara, mag-ride tayo. Just get our helmet and then let's go. So ayun guys, epic fail na naman tayo. Akala ko makakain ako ng king crab dito. Ayan si Rose. Iba yung dumating, brother. Akala ko yung ginabali. Baliin mo yung tinapay. Baliin mo. Pakita mo. Oh. Saka mo isaw-saw dyan. Ano naman yan? Iba pala yung crab sa Alaska. Hindi tayo nagkaintindihan. Pag nag-order ka sa Matutinas o kaya sa Dampa, talagang crab Ay, nako. Ano ba kayo? Yung mga taga-Alaska, hindi na alam yung salmon. Hindi naman yung salmon. Pakita mo yung salmon. Salmon ba yan? Ano order mo? Ano order mo ka? Ano yan? Lugaw. Lugaw? Ano lugaw ka? Ano ba yan? Ala, yung mga taga-Alaska, hindi na marunong tumingin ng, ng crab tsaka salmon. Dandali. Yung mga kabila, ano ba order nyo sa kabila? Kabayan, anong order nyo kabayan? Ako, Ito, masarap to. salmon. Salmon nasan? Wala naman ah. Wala. Yung meron pa rin. Hinuhuli pa, hinuhuli pa. That one salmon. Oh, ito na, salmon. Yan na, yan na. Ayan na. Yeah. Almost here. I wanna see the salmon. Salmon. I'll be right back to the last. That's your salmon? Thank you. Tinik, wala akong makitang tinik dito. Dito po. Okay na sa akin to. Alam ba tinik yan? Ha? Hummus. Parang mas masarap yung order mo. Masarap yung hummus eh. Okay. Baon na piti. Sarap nito. This is the best crab na natikman ko. Paborito ng anak ko to Sa side. Hopefully sana matikman din niya to. Napakasarap. Kung pwede ko lang ibalot sa Pilipinas, ako, papatikin ko sa asawa ko. Tikman mo yung alimango ko. Napakasarap. Mainit Tikman mo. Sweet naman. Isubo mo yung alimango ko. Timo. Ano masabi mo? Gusto niya. Ano masabi mo? Uy, ang sarap niya. Oo, sabi sa'yo Mahingi nga kay Ross. Nako, Di masarap? Susubukan ko din yan, Bakit timo. daw Kinakantsawan ko yan kanina Sabi ko, di masarap Tikman mo yung alimango ko. Wow. Hindi, nga ka. Ako magsusubo. Ano?
Wow! Tinapay. So, tapos na kaming kumain dito sa Tidewater Tap House here at SeaWorld, Alaska. Pupunta kami dun sa dulo. Check natin kung anong meron dun bago tayo umikot doon sa pinakadulo ng Alaska. Inisip po, saan kaya located ang Kilometer Zero? Yun yung gusto ko makita. Doon sa hotel natin, malapit tayo sa Kilometer Zero. Ano kaya yung kilometer zero? Parang luneta. Ah, Di ba sa Manila, meron tayong luneta, 0 kilometer. Meron din dyan. Nakasulat binasa ko Dahil ito yung dulo ng Alaska, yung SeaWorld. Hindi ko alam kung saan dito yung 0 kilometer. But definitely, I will try my best to find it. Sigurado naglagay naman sila ng signage dyan. Thank you nga pala sa mga followers natin na nanonood sa atin at active. Magko-comment kung saan magandang pasyalan dito sa Alaska. Maraming salamat sa inyo. Very big help para mas ma-enjoy pa namin itong Alaska adventure natin. Dito sa Alaska, no, hindi ka nangangamba na baka abutin ka ng gabi kasi gabi na. Yung pag nag-ride ka, ang haba ng liwanag na pwede kang mamasyal, makikita mo lahat ng ganda ng lugar, alam mo yun. This is the place kung saan nag-start, of course, ang Alaska. At ngayon pupunta tayo sa Mile Zero. Dito pala sa SeaWorld, Alaska nag-start ang Mile Zero. On August 28, 1903, the steamer Santa Ana arrived in Resurrection Bay and SeaWorld has found by Alaska Central Railway Coast Ocean Terminus Purpose Railroad to Interior Alaska. John Bellent chose the site of named the town of SeaWorld. He was the chief of organizer of the containment of men, women, children, equipment, and horse Great Interior Momentum sponsored by the Resurrection Bay Historical Society. So ito pala, 1910 SeaWorld to Nome route. Papuntang Nome. So ito yung Mile Zero. Ayan, National Historic Trail, Mile Zero. 938 miles to Nome. Malayo. In memory of George Trail Willie, young promising sled dog race with Indy Tarot Rose. Be more traffic because it's the weekend, so we'll keep our speed down a little bit more. Law enforcement on the weekend, so probably won't be going 95 today, maybe 75. You know, if you go 10 miles over, they usually look the other way. You go 95, they're gonna write you a ticket. So. Okay. ba't di mo kapit yung car doon? Saan ka? Wala kayo. Ayun. So line up natin Si Ross, ako, tapos sa likod si Yumir, tapos si Tito Bong, si Tem. Yes. Mula dito, bibiyahe tayo ng 123 miles mula SeaWorld papuntang Anchorage. Bali yung itinerary natin ay iikot tayo sa next day ng ride natin from SeaWorld to Anchorage, and then yung Anchorage natin papunta ng ibang lugar na naman. I believe that is located in Talkeetna. Sabi ng tour guide, wala daw speed limit dito kahit mag 110 ka, okay lang. Yung 110 nasa 180 na yun, 160. Kasi 100 nito 160 Alright, 110 kilometers away. May gravel daw dyan. Ayun, ganda naman ng kalsada dito. Crazy moves. Alright, straight ahead to Anchorage. Iba yung dinaan natin, dyan tayo galing nun So iba naman pala yung makikita natin ngayong araw. Ganda. Okay, Anchorage, straight ahead. Uy, daming harang nila. Ay nako, sa wakas mukhang may stopover. Maayos ko na yung aking helmet. Yun, CR. Lahat dito sa Alaska malaki, maluwag. This is our first stopover for today's ride. Uy, ang galing naman nun. Hinila yung bangka. Ang galing. Alright, let's go.
Ganoon lang yung mga rest area nila dito, no? Finally! Wala na yung pumapasok na hangin sa aking ulo. Mas maganda na po. Ay, nako, nawala na yung brain freeze ko. Yun, no? Woohoo! Nice view! Yo, ang bilis ng 35 miles. Parang di man lang ako nainip dun. Nagas tayo dito. Say gasoline boy, ako magtutulak. Okay, last na Yumir. Sa gasoline boy natin, big boss pa. Oy, thank you ah. Grabe naman, big boss Ross pa. King Jong-un ang naglilinis ng ano ko. Thank you bro. Thank you King Jong-un. Okay, clear. Ang kapal ng pag sa taas, oh. Okay, turning right. Hintay lang siguro sila dito. Dito daw nakalagay your essential, kaya ano, essential 1 daw dito. Ayun, nakakita ng train na umaandar sa wakas. $192 kayo? Ako $177 lang. Medyo maigsi lang talaga yung mga stopover nila, no? Hindi ka pa nag-iinit sa Manibela eh. Stop na naman tayo. Okay, kakain, kape. Very good, very good. Ayan, 180 mile na ako. Alright, it's Bridge and Adler. Sikat yata yung coffee shop na to, oh. Maraming nakain. Kahit maliit lang siya, no? Yung drive-thru niya, hindi nawawala ng tao. Ang bihira din ng mga kapehan dito sa Alaska. Okay, let's roll out. Let's go, guys. Sorry. Para bang masabi mo na hindi nagmamadali ang lifestyle nila dito. Anchorage 23 miles. 23 miles at 19 degrees Celsius, Kuya Tem, ang temperature. Ayan, Old Seaward Highway. Welcome to Anchorage. Go. Mag-right turn tayo. Napasok tayo ng East Avenue. Kuya Tem, 13 miles pa. Mahirap na, baka maipunan ka ng bibilangin mong pera eh. Kailangan talaga, nalalaman mo yung kung saan ang ano. Yeah, Jello. Okay, pasok, Jello. Overheat na ako. Engine overheating na. Pula na talaga. Half mile, exit tayo. Eagle River. Okay na. Kailangan lang ihataw yung silinyador niya. Pagka umabot ako ng 5,000 to 6,000 RPM, nag-overheat siya. Hindi ko alam, baka kulang to sa coolant. Kasi nawawala naman yung overheat niya eh, pagka bababa RPM. Pero mabagal masyado, 4,000 RPM. Yung takbo kanina, nung nagbagal ako, nawala siya after few minutes. Ganyan ka-helpful ang mga Pinoy, di ba? We're just going to hold it. Okay, get up! Gear up. Let's go. Yun, nasa Mirror Lake na kami. Mukhang dito kami magla-lunch. Doon, picnic area. Military parking. Parang alam mo yun, hindi ganun ka-expressive sila. Pero they really enjoy yung lugar, no? Tignan mo, simple lang buhay nila dyan, oh. Ganyan, ride, tapos tambay together. Mami, tingnan mo yung dalawa, oh. Naka Harley Davidson yung dalawang yan. Pag ganyan-ganyan lang sila dyan, oh. Pero masarap mag-retire dito, no? Alright, so next destination namin.
Tapos na kami kumain dito sa Mirror Lake. Now, I will stay behind our tour guide. Kanan. Turn right. Ay, ang ganda ng bundok oh. Yung nasa likod ng van na picture, doon yata kinuha yan bro. Kabilang side, yun oh. Yun yung kahawig eh. Lahat ng kalsadang nadala namin, lahat maluwag. Hindi bumababa yung takbuhan. Kaya the best na masubukan mo rito, Ducati, para high speed talaga. Oo, ganda oh. North Palmer. Oh, dito tayo. Kanan. Tabel tayo ng highway. Link River Access. Galing ng mga street light. May pa-design pa. Okay, no more stoplight. 1 hour pa ba biyahe? Hey Cardo, music off. Alright, PP break is done. Let's go. Babiyahe pa tayo ng 1 hour and 8 minutes. Yep, 64 miles away guys. Darating tayo ng alas 5. We still have 45 minutes away from Talkeetna. 43 miles pa po ang ating layo mula dito. Yung takbo namin hindi masyadong mabilis. Napakabagal po. Hindi ko alam kung may overspeeding sila dito. 45-50 miles lang ang takbuhan na. Agip yung kalsada nila, pinapalawang pa. Talkeetna, 5 miles. We're almost there. Dito yata tayo sasakay ng aeroplano eh. Sasakay nga tayo ng aeroplano dito. Karga tayo. Baka malayo-layo pa yung next eh. Pero malapit tayo sa Talkeetna, 18 minutes na lang oh. Sige Kuya Bong, ako nang mag-gas sa'yo. Ako naman mag-gas ngayon para sa atin. Para may silbi naman ako. Oh, shoot na Tito Bong. Oh yan. Go. Sabi sa inyo, malakas yun eh. Okay, go. So papasok na kami ng Talkeetna. Around 1.4 miles na lang. So ito na yung mga kainan na pwede nating puntahan mamaya pag nagutom tayo. Kaya may barn burger dyan oh. Oy, welcome to the city of Talkeetna. May mga Aurora Borealis dito oh. Aurora. Hopefully makakita tayo ng Aurora. Talkeetna Historic District pala to. Oh nice. Ito yung pinakapasyalan dito. 100 years. Very simple yung kanilang lugar no. Kahit hindi masyadong magarbo yung mga establishment nila, nagiging maganda kasi ang ganda ng lugar. Yung mga puno, buhay na buhay. So babalik na tayo niyan ngayon kasi pinakita lang sa atin to eh. We're going back to the hotel na. Pinakita lang yung lugar. Yun, paikot lang na yun. Wala nang ibang puntahan. Yun lang yung kabuuan ng mga pwede mong pagbilhan dito sa Talkeetna. Kami mga souvenir shops dun. Parang mas masarap maglakad dun. Mas ma-enjoy natin yung lugar. Tayo mag-check-in sa Swiss Alaska Inn. Kanina, binabanatan ko, hinihintay ko lumitaw ulit eh, wala na eh. Pet bottle lang na binutas ang ginawa niya eh. Tapos in-spray-spray ang ganun eh. Pero dapat may sprayan pa rin para sure lang. Let's go.